Breaking news sa katatapos na laban ni Vincent Astrolabio kontra Akitsugi sa Amerika. 5 beses bumagsak si Astrolabio sa pamamagitan ng body shot. Sa round 2 bumagsak si Astrolabio, tinamaan sa katawan. Pagdating ng round 4, 2 beses bumagsak, tinamaan sa tagiliran at nadukot na naman sa gitna ng tiyan. Pagdating ng round 6, bumagsak na naman si Astrolabio dahil sa body shot. Pagdating ng round 7, bumagsak na naman si Astrolabio dahil nasungkit na naman ang katawan. Kaya tinigil na po ng referee sa round 7. 5 beses po bumagsak si Astrolabio. Si Jack Tepora po ang trainer ni Astrolabio, mga boss. Kaya panalo si Katsuma Akitsugi by knockout sa round 7. Grabe, malakas talaga itong si Akitsugi, mga boss. Marunong talaga. Katawan ang tinarget kay Astrolabio. Kaya bawi na lang next time si Astrolabio, mga boss. Marami pang laban ang darating. Ganyan talaga ang boxing, minsan natatalo, minsan panalo. Sa iba pang balita, Beryl Ortiz versus Erickson Lubin, parehas nakuha ang timbang sa 154 pounds limit ng Super Welterweight Division. November 8 ang laban nila sa Amerika at November 9 dito sa Pilipinas, araw ng linggo. May kartada ngayon si Beryl Ortiz na 23 wins, 21 KOs, wala pang talo. May edad na 27. Samantala si Erickson Lubin may kartadang 27 wins, 19 KOs, may 2 talo na. Nakuha niya ang talo noon kay Jermel Charlo at kay Sebastian Fundora. Kaya abangan natin ito bukas, mga boss, araw ng linggo. Pinangako ni Beryl Ortiz na impresibo ang panalo at target na ang mga champion sa Super Welterweight. Sinabi rin ni Beryl Ortiz na interesado siya lumaban kay Jaron Boots Ennis. Sa iba pang balita, Sean Gibbons, nakasama nga po si Junto Nakatani at si The Monster Naoya Inoue. Sabi ko nga sa isang post ko, mga boss, kung sakaling si Jandrel Casimero ay nanatili pa rin sa poder ni Sean Gibbons, sigurado ako, mga boss, na natuloy na ang laban ni Casimero at The Monster Naoya Inoue. Naikasa nga ni Sean Gibbons ang laban ni Marlon Tapales kay Inoue. Naikasa rin ni Sean Gibbons ang laban ni Junto Nakatani kontra Vincent Astrolabio. Yung sinasabi na kakarampot lang daw ang bayad kay Casimero kung hawak ni Sean Gibbons. Normal kasi yan sa partihan sa boxing, mga boss. Kapag binigyan ka ng big fight, malaki din ang parte ng manager mo o kaya matchmaker na naghanap ng laban mo. Hindi naman pwedeng bibigyan ka ng big fight at susuluhin mo lahat ng bayad. Kaya siguro sinasabi ng fans na malaki ang nakukuha ni Casimero ngayon dahil wala naman siyang manager, wala siyang nutritionist, wala rin siyang conditioning coach na binabayaran. Kumbaga solo lahat nila. Si Jason Casimero lang ang humawak lahat niya, nutritionist, conditioning coach at head trainer. Tapos bahala na ang promoter nila na maghanap ng laban para sa kanila. Kapag si Sean Gibbons kasi, mga boss, syempre hanapan kanya ng big fight, may pangalan. Katulad na lang dati si Zolani Tete, world champion yun, na ipalaban ni Sean Gibbons. Nakuha din niya ang laban kay Guillermo Rigondo. Muntik pa may kasa ni Sean Gibbons ang laban ni Donaire at Jandrel Casimero. Kaya itong dalawang superstar ng Japan sana, sigurado nakalaban na sana ito ni Jandrel Casimero. Kung baga legacy fight sana ito, mga boss, para kay Jandrel Casimero. Kung nanatili si Casimero sa kondisyon na talagang matindi, may pag-asa talaga siya kay The Monster Naoya Inoue. Pero ngayong December, abangan natin ang muling pagbabalik ni Jandrel Casimero. Wag lang siya ulit matalo, mga boss. Kailangan niyang bumawi talaga yung impresibong panalo.